Laking gulat ng lalaki nang marinig ang isang bata na kumakanta. Ito kasi ang kinakanta niya sa kanyang anak bago ito mamatay nang dahil sa bagyo. Sanggol pa lamang si Sheila ay binawian na nga ng buhay ang kanyang ina. Mag-isa na nga lamang na tinataguyod ni Franco ang anak simula nang mamatay nga ang kanyang asawa. Dinapuan ng isang hindi malamang sakit ang kanyang asawa. At dahil kapos nga sa pera, ay hindi na nga nila ito na ipatingin pa sa isang espesyalista upang masuri ang kanyang kondisyon. Isang araw pagod na umuwi ng bahay si Franco, galing sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Umupo ito sa kanilang kahoy na mahabang upuan, sa humiga at itinaas nga ang kanyang paa. Nang makita naman siya ng anak na si Sheila ay kaagad nga nitong nilapitan ang ama. Dala-dala ang isang notebook at lapis. 6 na taong gulang na nga noon ang bata at nakakapasok na nga sa eskwelahan. Tatay, nariyan ka na po pala. Tatay, tulungan mo naman po ako sa aking takdang aralin. Malambing nga, nasabi ni Sheila sa kanyang amang kasulukuyang nagpapahinga. Pagod pa si tatay anak eh. Mamaya na lang kapag nakapagpahinga na ako, pwede ba yun? Walang ganang sambit naman ni Franco sa kanyang anak. Ngunit dahil may likas nga nakakulitan ng bata, ay ipinilit pa nga rin niya ang kanyang gusto at muling kinulit ang kanyang ama. Sige na po tatay, baka po kasi makatulog ka na eh. Baka hindi niyo na po ako matulungan. Sige na po tatay. Pagpupumilit pa nga ng bata. Dala ng pagod, nasigawan nga ni Franco ang kanyang anak. Ang kulit mo naman eh. Hindi ba sinabi kong pagod ako? Mamaya na lang. Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka makaintindi anak. Buliyaw pa nga ni Franco sa kanyang anak. Habang nagsasalita si Franco, ay malalim namang nakatingin si Sheila. Pagkasabing yun, ay muli nang pumikit si Franco at ipinatong pa nga ang kanyang braso sa kanyang mga mata. Sa halip na malungkot at magtampo, ay gumawa na nga lamang ang batang paslit ng paraan para maibsan ang pagod ng kanyang ama. Kahit mura pa lamang ang isipan ni Sheila, ay malawak na ang pangunawa nito dala na nga rin ng maagang namulat sa kahirapan kaya sa ganitong edad pa lamang, ay tila nauunawaan na nga ng bata ang hirap ng trabaho ng kanyang ama. Tumayo si Sheila at sandali munang ipinatong sa mesa ang kanyang hawak na notebook at lapis. Hinila nga niya ang upuan upang tuntungan nga ito at kumuha ng isang tasa upang ipagtimpla nga ang kanyang ama ng kape. Hindi man ayos ang tansya ng bata sa pagsalok ng kape at asukal, maging ang mainit na tubig sa termos ay patapon-tapon habang isinasalin nga sa baso, ay matagumpay pa rin itong nagawa ng bata. Pagkahalo niya ron ay tinungo muna niya ang paanan ng kanyang ama upang hubarin ang suot-suot pa nga nitong sapatos at medyas. Pasimple naman itong tinitigan ni Franco na biglang nakaramdam ng guilt sa kanyang puso. Hindi niya akalaing sa murang edad ng kanyang anak ay maiisipan pa nga niyang pagsilbihan ang ama kahit nasigawan na nga niya ito at napagalitan. Biglang lumampot ang kanyang puso at kahit nakakaramdam ng pagod ay naliwanagan nga siya na may responsibilidad pa nga rin siya sa anak kahit pagod nga siya. Kaya kahit mahirap ay dapat balanse pa rin ang mga obligasyon nga niya. Marahanang bumangon si Franco sa kaumupo. Mabilis namang kinuha ni Sheila ang sapin sa paa ng ama, saka iniabot na nga rito ang kapeng kanyang tinimpla. Tatay, ito na pong kape nyo. Inumin nyo na po habang mainit-init pa po, tay, para mawala naman po kahit papaano yung pagod nyo. Malumanay na sabi nga ni Sheila sa kanyang amang si Franco. Tinanggap naman ito ng ama sa kangumiti sa anak. Ipinatong nga niya saglit ang tasa ng kape sa kinausap ang bata. Nasaan ba yung assignment mo? Patingin nga ako? Tanong pa nga ng kanyang ama. Napangiti naman ang bata bigla nang dahil sa tanong ng kanyang ama at tila nabuhayan nga. Pero tatay,
Pagod ka pa po magpahinga ka na lang po muna. Iintindihin ko na lang po yung assignment ko. Kaya ko naman na po yun. Tsaka di ba po, good girl naman tsaka matalino po si Sheila. At tinutukoy nga nito ang kanyang sarili. Doon nga nagsimulang makonsensya si Franco. Dahil sa maghapong nasa daan, hindi talaga niya maiiwasan ang pagod at wala na nga siyang lakas pag-uwi. Nakonsensya nga siya na kahit ilang beses nga niyang sigawan ng anak at pagalitan ay tanging pagpapakumbaba lamang at kabaitan ng isinusukli nga ng kanyang anak. Anak, hindi na pagod si tatay. Okay na ako at pasensya ka na nga pala kanina kung nasigawan kita. Hindi na mauulit yun pangako. Sambit nga ni Franco kay Sheila. Lumiwanag naman ang mukha ng bata sa kanginitian nga at niyakap ang kanyang ama. Salamat po tatay. Salamat po sa lahat-lahat sa sakripisyo at pagmamahal po sa akin. Salamat po talaga tatay. Sabi nga ng cute na bata. May kung ano naman sa puso ni Franco na bigla na lamang natauhan. Bilang isang ama ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kahit mag-isa na nga lamang niyang tinataguyod ang kanyang anak. Ay kailanman hinding-hindi pa nga rin sasagi sa kanyang isipan ng sumuko. Mapapagod pero hindi susuko. Hanggat malakas nga siya at humihinga, ay gagawin niya ang lahat maigapang lamang ang pag-aaral ni Sheila at maibigay nga o mabili ang mga gusto nito. Hindi man lahat ng hiling ng bata ay natutupad ngunit sinisigurado nga niya sa bawat mahalagang okasyon na dumaraan sa kanila ay mapasaya nga niya ang bata kahit sa simple lamang nitong hiling. Mahal na mahal kita anak. Lagi mong tatandaan yan. Lahat ay gagawin ko para sa'yo, para mapag-aral ka at mabigyan ng mga gusto mo. Kaya nagdodoble kayod si Papa sa pagtatrabaho. Kaya anak, kung napapagod at nasisigawan man kita dahil sa aking mood, huwag kang magtatampo at magagalit ha. Hindi ibig sabihin nun hindi kita mahal. Sobrang mahal lang kita, kaya nagagawa ko yun. Dahil sa kada pagod at pawis ni tatay, ay napupunan ko naman ang mga munting pangarap mo. Mahal na mahal kita anak ko. Paliwanag nga ni Franco sa kanyang anak na kasalukuyan na ngang nakakandong sa kanyang hita. Nauunawaan ko naman po yun tatay. Kaya nga po, kinagalingan ko sa school para maging proud po kayo sa akin at para naman po mapawi ang pagod nyo. Ibinibida ko nga po kayo sa mga kaklase ko Pagmamalaki nga ng bata, napatanong naman ng kanyang ama. Ano naman ang sinasabi mo sa kanila? Tanong nga ni Franco sa anak. Na kung may mga paborito po silang superhero, ako rin po meron. At yun po ay ikaw tatay. Ikaw po ang superhero dahil lahat po ginagawa niyo po para sa akin. Masayang kwento naman ng bata. Natouch naman si Franco sa kabahagyang napangiti sa sinabi ng kanyang anak. Totoo ba yan? Tanong nga ni Franco. Mabilis namang sumagot ang bata. Oo naman po tatay, kahit itanong niyo pa nga po sa kanila Masiglang sagot nga ng bata. Kapos man sa pera at material na bagay, wala na namang masasabi si Franco sa kanyang anak na si Sheila sa pagiging magiliw mapagmahal. Dahil ganito niya pinalaki ang anak, ang lumaking kontento sa buhay, masayahin at may takot sa Diyos. Sadyang mahirap para sa kanyang tumayong ama at tinapara sa bata lalo pa at babae si Sheila. Ultimo ang pagtatali nga nito ng buhok at pag-aasikaso sa bata tuwing umaga. Bago pumasok ay si Franco lahat ang gumagawa, nakalimitang mga gawaing pambabae talaga. Ngunit magpaganoon pa man ay hindi na nga ito alintana pa ni Franco dahil ang mahalaga ay hindi nga niya napapabayaan ang anak kahit na minsan ay hindi maiwasang maghanap ang bata ng kalinga ng isang ina. Tatay, nga po pala, birthday ko na po bukas. Pwede po ba akong mag-request? Nakangiting tanong nga ng bata sa kanyang amang si Franco. Napaisip naman si Franco at naalala ngang kaarawan nga pala bukas ang kanyang anak. Sa isip niya ay kung hindi siguro ito nabanggit ng bata ngayon ay baka nakalimutan na nga niya ito bukas. Birthday mo na nga pala anak. Sige ano ba ang request ng anak ko? Tanong naman kaagad ni Franco.
Wala pang ilang segundo ay sumagot naman kaagad ang bata. Gusto ko po yung paborito kong lechong manok, tatay. Ang sarap po nun eh. Tila excited nga na saad nito. Napatawa naman ang kanyang ama. Yun lang pala huwag kang mag-alala. Ibibigay yun ni tatay sa'yo. Yay! Salamat, tatay! Napapapalakpak pa nga na saad ni Sheila. Ganoon na nga lamang kasayang reaksyon niya. Dahil paboritong-paborito nga talaga niya ang lechong manok kaya ito ang nirequest niya sa kanyang ama. Sa tuwing matutulog na nga sa gabi, si Sheila ay hindi maaaring hindi aawitan ni Franco ang kanyang anak ng paborito nila ng asawa niya na isang awitin ang pamagat ay Dance with My Father. Tatay, kantahan niyo po ulit ako ng paborito nating kanta para mabilis po akong makatulog. Request nga ni Sheila sa kanyang amang si Franco na kasalukuyan ng nakahilig nga sa dibdib ng kanyang ama. Oo naman anak, sige pikit mo na ang mga mata mo at kakantahan ka na ni tatay. Saad nga ni Franco at nagumpisa na ngang kantahan ng kanyang anak. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, Nang sumunod na araw ay sumapit na nga ang ikapitong taong gulang ni Sheila. Kumpara sa mga batang nagdiriwang sa ganitong edad na engrande ang party at maraming handa, si Sheila naman ay nagkaroon lamang ng hiling na lechong manok sa kanyang kaarawan at kasama nga ang kanyang ama, ay masaya na nga siya. Kaya naman bago pumasok sa trabaho ang kanyang ama, ay muling pinaalala rito ng bata ang kanyang request na handa. Tatay, mag-iingat ka po sa trabaho at saka wag niyo pong kalimutan yung handa ko po. Maraming salamat po, tatay. Sabi nga ng bata kay Franco, syempre naman, hinding-hindi ko makakalimutan ang birthday ng pinakamamahal kong anak. Mahal na mahal kita anak, hintayin mo ang tatay Sampit naman ni Franco sa kanyang anak. Tumango naman ang bata na tuwang-tuwa. Paalam nga ni Sheila sa katuluyan na nga ang umalis ang ama. Bago umalis ay sinigurado muna ni Franco na ligtas niyang may iwan ang kanyang anak. Madalas din naman niya itong gawin at ni minsan ay hindi pa sumuway sa kanyang mga bilin si Sheila kaya tiwala nga siya ngayon na mali niyang pagkakatiwalaan ng anak sa pagkakataong to. Habang papunta nga si Franco sa kanyang trabaho, sakay ng kanyang motorsiklo ay napapangiti nga ito at gusto na nga kaagad pasalubungan ang kanyang anak ng hiling nitong lechong manok. Kaso, kailangan muna niyang kumayod upang may pambili nito. Pre, may pasok pa ba tayo? Balita ko ngayon daw papasok ang bagyo Tanong nga ni Joel, isa sa mga katrabaho ni Franco. Sandali namang minasda ni Franco ang buong paligid at pinakaramdaman nga ang panahon. Mukha namang maganda ang panahon ngayon Parang hindi naman nagbabadya ang ulan kaya tuloy tayo. Isa pa'y kailangan kong kumita ngayon dahil 7 taon na ang aking anak. Birthday niya. Nag-request sa akin ng lechong manok kaya kailangan kong bilhan. Paninigurado nga ni Franco. Patid na nga nila ang balita na may paparating na bagyo. Sa araw na yun ngunit tila mapaglaro talaga ang panahon dahil hindi mo man lang mababakas na may bagyong paparating dahil sa ganda at taliwalas naman ang panahon. Sa kabilang banda, nagulat naman si Joel sa nalamang ikapitong kaarawan nga ngayon ng anak na si Sheila. Aba, 7 taon na pala ang anak mo ngayon. Happy birthday sa anak mo, pre. Aniya at nagpasalamat na nga lamang si Franco. Kaya pala kailangan mong magdoble kayod. Dagdag pa nga ni Joel. Oo pare, kailangan. Alam mo na,
Wala na akong katuwang sa buhay kaya kailangan magdoble kayod. Muling sabi nga ni Franco na kaagad namang sinang-ayunan ni Joel. Sabagay nga pre, o siya, tara na magsimula na tayo nang makarami tayo ng tip. At tuluyan na ngang nagyaya si Joel, saka sumagot naman kaagad si Franco. Sige pre, hindi madali ang pagiging delivery rider. Babad sa init sa umaga at talagang nakapako na nga sa daan. Tapos may mga customer pa na demanding at kaunting late lamang nagagalit na. Pero sa kaso ni Franco ay laking pasasalamat nga niya dahil hindi pa naman siya nakaka-encounter ng ganong klaseng mga customer dahil alam naman ni Franco na ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Kaya lagi rin siyang nakakatanggap ng tip mula sa mga ito dahil kung aasahan lang din naman ay ang daily rate nila talaga namang kulang pa para makabuhay ng isang pamilya, lalo pa at may pinag-aaral nga siyang anak. Kaya sa pamamagitan ng tip ay kahit na papaano, nabibili nga niya ang simpleng hiling ng kanyang anak na si Sheila. Matapos ang buong maghapon, nang pagtatrabaho ay dumiretso na nga sa bilihan ng litsyong manok si Franco bago umuwi. Kuya, pagbili po ako ng litsyong manok. Nakangiting sabi nga ni Franco sa tindero kahit pagod nga buong maghapon. Buo po ba o kalahati? Tanong naman ng tindero sa kanya. Buo kuya, para yan sa anak ko eh. Ikapitong kaarawan niya ngayon. Pagmamalaki naman ni Franco. Oh, sige, dadtarin ko lang ho. At kinuha na nga ng tindero ang buong manok na naroon sa katinadtad na nga ito. Sige kuya, salamat ha. Tugon naman ni Franco. Ito na kuya. Nang matapos ay binalot na nga ito ng tindero saka iniabot nga kay Franco na excited nang iuwi sa kanyang anak. Sige, ito ang bayad, salamat. Sabi nga ni Franco sa katuluyan na nga siyang umalis. Ini-start na nga ang kanyang motor nang bigla na lamang kumalugkog ng malakas, kasunod ang malakas na ulan. Naku, pag minamalis ka nga naman, kung kailan pa uwi na, saka naman umulan. Dismayadong sabi nga ni Franco saka humakbang na nga lamang muna, patalikod sa kanyang motor. Sa tingin niya ay wala na nga sa pagtila ang ulan na ito at marahil ay ito na nga ang sinasabi sa balita na strong typhoon na papasok nga sa bansa. Biglang nag-alala si Franco dahil ang bahay nila ay malapit lamang sa ilog at posibleng tumaas na naman ang tubig nito katulad noong mga nakaraang bagyo na nagdulot nga sa kanila ng kapahamakan. Di bale na nga, susugutin ko na lang ang ulan at baka kung ano na ang nangyari sa bahay. Tsaka hinihintay na ako ni Sheila panigurado. Mahinang sabi nga ni Franco sa kanyang sarili, kaya inilagay na nga lamang niya ang biniling pasalubong sa anak sa compartment ng motor sa kamabilis na sinugod ang ulan. Hindi alintana ni Franco kung mababasa man siya ng malakas na ulan basta makauwi na nga siya sa kanila para masigurado ang kaligtasan ng kanyang anak na si Sheila. Ngunit wala pa man siya sa kalagitnaan ng kanyang pagbabaybay. Pauwi ay ramdam na nga niya ang hirap ng daan dahil sa unti-unti nang tumataas ang tubig. Mas bumigat na nga rin ang trapiko at tanging maiingay na busina na nga lamang ang namumutawi sa buong kalsada. Samantala sa bahay ni na Franco ay naroon si Sheila na nagsisimula na ngang magalala dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan na malapit ng ikasira ng bubong ng kanilang bahay. Nararamdaman na nga rin niya ang pag-uga ng kanilang tirahan na posibleng ilang oras na nga lamang kapag nagtagal pa ang ulan, maaanod na nga ito ng malakas na baha. Sa kabilang bantay, hindi pa nga rin umuusad ang trapiko kaya nakastock pa nga rin si Franco sa daan. Sa labis na pangamba at pag-aalala ay naisipan na nga lamang ni Franco na lumihis na nga lamang ng daan at mag-overtake. Sa pag-overtake niyang yun, sa bilis ng pangyayari ay hindi niya napansing may batang papatawid kaya aksidente nga niyang nabangga ito. Mas lumakas ang ulan kaya't nagtaas na nga ng rainfall signal sa kanilang lugar. Nang magkamali si Franco, bumungad nga sa kanyang isang liwanag ng buong lugar at ingay ng mga aparato. Kung akala niya ay katapusan na nga niya dahil sa lakas ng impact na yun ngunit swerte pa rin siyang nakaligtas, ganun din ang batang nabangga niya. Yun nga lang ay nagtamo nga ito ng malalim na sugat sa bata dahil naapektuhan nga ang kanyang ulo.
Nang makabangon si Franco, kaagad nga siyang bumaba sa patient's bed. Akakma na nga sanang lalabas ng silid, ngunit bigla nga siyang napinigilan ng ilang pulis na naroon. Saan ka pupunta? Hindi mo ba alam na nakadisgrasya ka? Makipag-areglo ka muna sa pamilya ng nabangga mo. Mayabang nga nasabi ng pulis kay Franco, ngunit tila lipad pa nga rin ang isip ng lalaki at tila hindi maunawa ng sinabi ng pulis. Nasa ospital man siya, ay na kay Sheila naman ang diwa at utak niya. Haharapin ko ho yan, sir. Pero sa ngayon po ay gusto ko munang puntahan ang aking anak. Nasa tabing ilog naman po kasi yung bahay namin kaya nag-aalala ho ako sa kanya. Tsaka kaarawan niya ho kahapon. Parang awan niya na ho. Wala ho siyang ibang kasama roon dahil kami na lang po yung magkatuwang sa buhay na mag-ama. Nakikiusap po ako sa inyo, sir. Hindi ko ho tatakbuhan ang nagawa ko basta pagbigyan niyo lamang po ko. Nakikiusap po ko. Halos lumod nga si Franco. Sa pagmamakaawa at pagsusumamo sa mga pulis, hindi niya malaman ang gagawin dahil sigurado nga siyang nag-aalala na nga ang anak niya. O baka may nangyari na nga ritong masama kaya kailangan na nga niyang makauwi kaagad. Tila nakumbinsi naman niya ang mga pulis kaya pumayag na nga ang mga ito. Ngunit kasama sila para masigurong nagsasabi ng totoo ang lalaki. O sige, sasamahan ka namin pero kailangan natin kaagad na makarating sa presinto para sa report ng kaso mo. Sabi nga ng pulis, maraming salamat po talaga. Walang pagsidlan ang pagpapasalamat ni Franco sa mga ito. Habang binabaybay nilang daan, ay tila na wash out nga ang ibang lugar na halos malubog na nga sa baha. Nahirapan din sila sa pagsulong patungo sa kanila, kaya minabuti na nga lamang ni Franco at ng mga pulis na lakarin na nga lamang ito. Ilang di pa lamang, ang layo ni Franco sa kinatitirikan ng kanilang bahay ay kaagad na nga siyang nilapitan ng iba niyang mga kapitbahay. Franco, Diyos ko po si Sheila! Sigaw nga ng kanyang mga kapitbahay. Ha? Ano pong nangyari sa anak ko? Nasaan na ho siya? Nasaan na ho ang tinitirhan namin? Sunod-sunod na tanong nga ni Franco na labis-labis na nga rin ang kaba. Nagkakandaiyak naman ang mga taong naroon at hindi malaman kung paano ipaliliwanag kay Franco ang nangyari. Awang-awa nga sila sa lalaki. Ano? Magsalita ho kayo. Nasaan ho ang anak ko? Halos pasigaw na nga natanong ni Franco sa mga to. Franco, yung bahay nyo inanod na ng mataas na tubig. Narinig namin ang paghingi ng saklolo ni Sheila. Pinuntahan naman namin siya at ng ilang rescue ngunit mabilis na lamang silang nilamon ng tubig hanggang sa hindi na nga siya masagip. Patawad talaga Franco pero ginawa namin ang lahat. Patawarin mo kami. Sa narinig ngayon ni Franco ay bigla na nga lamang gumuho ang kanyang mundo. Pigil-pigil pa nga niya ang kanyang emosyon at mga luhang gusto na nga ring umagos. Hindi niya matanggap ang nangyari. Tila nawala na nga siya sa sariling katinoan ng mga oras na yon. Hindi maaari. Hindi totoo yan. Ang anak ko, ilabas niyo ang anak ko. Pasigaw na nga nasaad ni Franco sa garalgal na boses. Maging ang mga pulis ay nakasimpatya na nga rin sa kanya at nangako nga ritong tutulungan ito na mahanap ang kanyang anak. Hanggang sa makabalik na nga sila sa presinto ay wala pa nga rin sa wisyo si Franco at nakatulala pa rin at namumugto ang mga matang humarap sa mag-i-interview sa kanya pantungkol naman sa aksidenteng kinasangkutan niya. Sir, ayaw hong makipag-areglo ng pamilya ng biktima dahil critical ho ngayon ang batang nabangga nyo. Sa inyo pinapasagot po yung magagastos sa ospital at magsasamparaw ho sila ng kaso sa inyo kaya binibigyan din namin kayo ng karapatang kumuha ng inyong abogado upang maidepensa naman ninyo ang sarili nyo. Paliwanag nga ng mga pulis. Halo-halo na nga ngayon ang nararamdaman ni Franco. Hindi niya malaman ang kanyang uunahin. Gusto niyang hanapin ang kanyang anak, ngunit hindi na nga maaari dahil ikukulong na nga siya dahil sa kanyang nagawa. Ang umiyak na nga lamang at humingi ng awa at habag sa Panginoon ang magagawa na nga lamang niya ngayon. Tila pinagsakloban na nga siya ng langit at lupa. Dahil sa mga nangyari sa kanya, isa lang naman siyang ulirang ama na walang ibang hangad, kundi ang bigyan ng maganda at maaliwang buhay ang kanyang anak na si Sheila. Ngunit sa loob niya ay, bakit?
Bakit parang pinagkaitan na nga siya ng panahon at lahat na lamang ng mahal niya at importante sa buhay ay nawawala na lamang sa kanya? Diyos ko, ano ho bang nagawa ko o hindi ko nagawa para gawin niyo sa akin to at parusahan ako ng ganito? Kinuha mo na ang asawa ko, tapos sinunod mo pa ang anak at kalayaan ko. Diyos ko, hindi ko na alam ang aking gagawin. Kung hindi man ho ako papalaring makalaya, ay iligtas niyo na lamang ho ang aking anak, maging ang batang aking nabangga na kritikal ngayon. Pakiusap, Panginoon, iligtas niyo ho siya, ang aking anak. Sobrang bata pa niya. Alam kong kailangan niya ako ngayon, Panginoon, iligtas niyo po ang anak ko. Mahinang sambit nga ni Franco sa kanyang sarili habang nakaupo nga sa isang sulok ng piitang kanyang kinalalagyan kasama ang ilang mga presong kasalukuyang natutulog na nga. Halos araw-araw, humihingi si Franco ng balita sa mga pulis na nangako sa kanyang tutulungan siya sa paghahanap sa kanyang anak na si Sheila. Sir, hihingi lang ho ako sa inyo ng balita tungkol sa anak ko. Nahanap niyo na po ba siya? Nag-aalalang tanong nga ni Franco. Wala pa hong balita, sir eh. Huwag ko kayong mag-alala. Ipapaalam mo namin kaagad sa inyo kapag may balita na sa inyong anak na nawawala. Pero sir, para sa akin lang naman ho sa lakas ho ng ulan, ng gabing yun madilim pa at malakas ang agos ng baha. Sa tingin ko ho, mahihirapan ng bata na makaligtas lalo pa kung siya ay 6 na taong gulang pa lang. Pero syempre, hindi naman ho tayo mawawala ng pag-asa. Maahanap din po natin ang anak niyo, sabi pa nga ng pulis. Aminin man ni Franco sa kanyang sarili o hindi, tama rin naman ang mga sinabi ng pulis. Hindi sa nawawala na nga siya ng pag-asa, ngunit kailangan din niyang ihanda ang kanyang sarili sa anuman na maging resulta ng kanilang investigasyon. Sa kabilang bantay, hinatulan naman si Franco ng 2 taong pagkakakulong at pinagbayad nga ng karampatang danyos para sa gastusin sa ospital ng batang kanyang nabangga. Samantalang natagpuan naman si Sheila sa isang malayong lugar sa may dalampasikan. Swerteng nakaligtas si Sheila mula sa trahedyang yun at dinala siya ng alon patungo sa isang isla na pinagmamay-arian ng isang bilyonarya. Miss Mariel, parang tao po yung nasa banda ron, no? Kita niyo po ba? Sambit nga ng sekretarya ni Mariel, isang mayamang dalaga sa lugar na yun. Kasalukuyan silang nagsasunbathing sa gitna ng matirik na araw. Nanliit naman ang mga mata ni Mariel habang sinusundan ng direksyon ng mga tingin ni Sandy, ang sekretarya niya. Bahagyang ibinabanga ni Mariel ang kanyang sunglasses at tinignan ng matalim na tinutukoy nga ng kanyang sekretarya. Oo nga no, parang tao nga. Tara, let's check. Sabi nga ni Mariel saka tumayo na nga sa kanilang kinahihigaan. Kabado pa nga silang lumakad patungo sa kinaroroonan noong tao hanggang sa makalapit na nga sila ay doon na nga nanlaki ang mga mata ng dalawa. Isa itong bata na walang malay at ito ay si Sheila. Hindi naman magkaintindihan sina Mariel at Sandy kung ano ang gagawin. Oh my God, it's a kid! Gulat na sabi nga ni Mariel. Buhay pa kaya siya? Utal naman na tanong ni Sandy. Para malaman ay marahan na nga lamang nila itong nilapitan na puno ng pagtataka. OMG, she's still alive. Come on, dalhin na natin siya sa ospital. Nang hawakan nga ni Mariel ang pulso ng bata, ay doon niya nga napag-alamang may buhay pa nga ang bata kaya dali-daling ipinahanda nga ni Mariel ang kanyang sasakyan upang dalhin ang bata sa malapit na ospital. Doc, how's the kid? Okay na po ba siya ngayon? Is she safe now? Nag-aalalang tanong nga ni Mariel sa doktor matapos madala sa ospital ang bata at masuri. Yes, she's safe now, Miss Mariel. Expect lang natin na magkakaroon ng bata ng matinding trauma dahil sa nangyari sa kanya. Pero bukas, or much better mamaya ay maaari mo na nga siyang mailabas. Maiwan ko na po kayo. Saad nga ng doktor kay Mariel. Thank you, Doc. Tugon naman ni Mariel. Biglang napaisip ang babae. Hindi niya kilala ang bata at wala nga siyang ideya kung saan ito nagmula. Kung bakit bigla na nga lamang doon napadpad ang bata. Sa isip niya ay marahil ay may nangyaring masama rito. Maaaring tumakas o dala ng isang trahedya kaya ngayon ay nagdadalawang isip nga si Mariel kung ipagbibigay alam niya ito sa mga kapulisan.
Baka kasi mas lalong mapahamak ang bata kapag idinulog nga niya ito sa pulis. Wala rin naman siyang ibang kasama sa bahay at matagal na nga niyang gustong magkaanak kaya naiisip niyang kupkupin na nga lamang niya ang bata. Nang magkamalay nga ang bata ay kaagad nga itong pinuntahan ni Mariel sa recovery room. Hi, kamusta ang pakiramdam mo? Utal na tanong nga ni Mariel na unti-unti na ngang humahakbang papalapit sa kama na kinaroroonan ng bata. Nakatitig naman sa kanyang bata na tila inaalala kung sino si Mariel. Sino po kayo? Bakit po ako nandito? Ospital po ba to? Mahinahong tanong nga ni Sheila kay Mariel na pawang nagugulhan pa rin. Umupo naman sandali si Mariel sa kama upang mas makausap nga niya nang maayos si Sheila. I'm Mariel Bustamante at ako yung tumulong sa iyo na madala rito sa ospital. Naaalala mo ba kung anong nangyari sa iyo, ha? Kunot noong tanong nga ni Mariel. Sandali muling napaisip ang bata. Pilit niyang inaalala kung ano nga ba talagang nangyari sa kanya. Dahil sa matinding trauma ay nagkaroon nga ito ng impact sa kanyang ulo kaya ngayon ay nahihirapan nga siyang makaalala. Pero po, wala po akong maalala eh. Hindi ko po maalala kung ano po ang nangyari sa akin. Bakit po hindi ko maalala? Hindi ko po talaga maalala. Sunod-sunod nga na saad ni Sheila kay Mariel na tila gulong-gulo na nga sa sarili. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Mariel dahil hindi naman ito nabanggit ng doktor. Minabuti na nga lamang niyang alamin sa doktor at ipagbigay alam itong nangyayari ngayon kay Sheila na wala man lamang natatandaan sa mga nangyari. Nang masabi nga ito ni Mariel sa doktor ay doon nga niya nalaman na nagkaroon nga si Sheila ng temporary amnesia dala ng matinding trauma. Muling bumalik nga si Mariel sa bata at muli itong kinausap. Bata, kahit yung pamilya mo, hindi mo rin ba naaalala? Utal nga na tanong ni Mariel kay Sheila. Ngunit isang maamo at nangungusap lamang ng mga mata ang sinukli ng bata kay Mariel sa kaumiling nga. Tanda nang wala talaga siyang maalala sa mga nangyari, maging sa mga taong malalapit sa kanya kabilang ang kanyang amang si Franco. Sa pagkakataong ito ay hindi malaman ang dapat niyang gawin, pero mas lamang nga sa kanyang puso at isipan, nakupkupin na lamang ang kawawang bata. Gusto mo bang habang hindi pa bumabalik ang alaala mo, sa akin ka na lang muna tumira? Maamong tanong nga ni Mariel sa bata. Pakiramdam naman ni Sheila na mabait at may mabuting puso si Mariel, kaya nga niya iniligtas ito. Kaya sa loob nga niya ay wala namang masama kung dito na nga lamang muna siya titira at tanggapin ang alok nito. Okay lang po sa akin, pero pwede po ba? Hindi po ba nakakahiya? Tanong nga ni Sheila. Bahagya namang napangiti si Mariel. Oo naman, huwag kang mahiya. Magiging masaya ako kung sa akin ka muna pansamantalang titira. Nakangiti ngang saad ni Mariel kay Sheila. Sa kabilang banda, inabiso na nga ng doktor na maaari nang lumabas si Sheila, kaya isinama na nga ni Mariel ang bata sa kanyang mansyon. Nang makarating na nga sila roon ay labis naman ang pamamangha ni Sheila sa buong lugar, maging sa buong mansyon. Solo lamang kasi si Mariel sa mansyon na yun maliban sa kanyang iilang kasambahay, kaya talagang napakaluwang para sa kanya ng buong lugar. Palibhasay, puro trabaho si Mariel, kaya kahit anong laki ng bahay ay talagang nawawalan pa rin ito ng buhay at kulay dahil nababalot ng lungkot ang buong mansyon. Sa pagdating ng munting batang si Sheila, ay muling nagkaroon nga ang kanilang mansyon ng buhay at kulay. Ang laki naman po ng bahay niyo. Sa inyo po ba lahat ng to? Namamanghang tanong nga ni Sheila kay Mariel. Oo naman, at simula ngayon sa'yo na rin lahat ng mga nakikita mo. Gusto mo ba yon ha? Tanong nga ni Mariel sa batang paslit na si Sheila. Bahagya namang nalungkot ang reaksyon ng mukha ng bata. Pero baka magalit po ang anak ninyo kapag ginangkin ko po lahat ng to. Nag-aalalang saad nga ng inosenteng bata. Lumapit naman sa kanya si Mariel sa kalumuhod upang mapantayan ang bata. Wala akong anak. Mag-isa lamang ako rito sa bahay kaya pinadala ka talaga ng langit sa aking buhay para punan yung kakulangan sa aking puso.
Kaya nga heto, lahat ng yan ang mga nakikita mo simula ngayon, sa'yo na lahat yan. Kung pwede nga lang na dito ka na habang buhay sa akin ay lubos kong ikasisiya. Ngunit, alam kong may mga taong nag-aalala pa rin at naghihintay sa'yo. Kaya aalagaan muna kita, pansamantala pero habang hindi ka pa bumabalik sa kanila, ako na muna ang mag-aalaga sa'yo, ha? Pagpapaliwanag naman ni Mariel kay Sheila. Dahil likas nga na malawak ang pangunawa ng bata, ay lubos nga niya namang naunawaan ang sinabi ni Mariel. Maraming salamat po. Ano nga po pala ang gusto niyong itawag ko sa inyo? Muling tanong nga ni Sheila kay Mariel. Napaisip naman si Mariel. Tita na lang? Wika nga nito. Pwede rin naman po. Pero pwede rin naman pong nanay, hindi po ba? Sa sinabing yun ni Sheila ay bigla na nga lamang bumilis ang tibok ng puso ni Mariel. Napatitig siya ng malalim kay Sheila. Hanggang siya'y makaramdam ng tuwa at galak sa kanyang puso. Isa ito sa matagal na nga niyang pinapangarap, ang magkaroon ng supling, ang may tumawag sa kanyang nanay, mommy o mama. Kahit hindi si Mariel ang tunay na nagmamay-ari sa batang si Sheila, pero unang kita pa lamang niya rito, ay alam niyang magaan na nga ang pakaramdam niya sa bata. Okay lang ba sa'yo na nanay ang itawag mo sa akin? Paniguradong tanong naman ni Mariel kay Sheila. Oo naman po, okay lang po sa akin. Magiliw na sagot naman ni Sheila. Ikinatuwa naman ito ni Mariel. Nga pala, maging ang pangalan mo ba? Hindi mo matandaan? Muling tanong ni Mariel. Umuso naman si Sheila, saka muling umiling. Hindi po talaga eh. Mahinahong tugon nga ni Sheila. Dahil sa sagot na yun, ay napagdesisyonan nga ni Mariel na bigyan na lamang muna ang bata ng pansamantala nitong pangalan. Gusto mo bang ang itawag ko lamang sa iyo pansamantala, princess? Tanong nga ni Mariel. Umaliwalas naman ang mukha ni Sheila, saka tumango-tango na tila nagustuhan nga niya ang pangalan na yon. Opo, gusto ko po yung pangalang princess para ako po yung magsilbing prinsesa niyo. Masayang sabi pa nga ng bata kay Mariel. Sa pagkakataong yun ay bigla na nga lamang niyakap ni Mariel ang batang si Sheila na ngayon ay princess na nga ang pangalan. Dahil sumura pa nga ang utak at pag-iisip ng bata ay mahihirapan pa nga itong makaalala sa ngayon. At wala ngang ideya si Mariel kung hanggang kailan nga ito tatagal. Kaya bawat araw ay sinusulit niya at ipinaparamdam nga sa bata ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Tila nagkaroon nga ng direksyon ng kanyang buhay. Nang dumating si Sheila sa kanyang buhay, ay biglang nagliwanag na ang kanyang dating madilim na mundo. Sheila saved her life from death, kahit siya naman talagang nagligtas sa bata. Halos hindi nagkakalayo ang edad ni Mariel at Franco. Nagkaroon na nga rin siya ng mga kasintahan ngunit walang nagtatagal sa kanya. Dahil sa lagi nga siyang niloloko ng mga ito at hindi pa nga prioridad ang pag-aasawa. Pero sa totoo lang, gusto na nga ring maranasan yun ni Sheila sa edad niya. Para sa kanya ay dapat stable na nga ang kanyang buhay, katulad ng kanyang mga kasabayan na may mga anak na at kanya-kanya ngang sariling pamilya. Samantala makalipas ang 2 taon ay tuluyan na ngang naibigay ang kalayaan kay Franco. Sa isang normal na reaksyon, dapat ay masaya na nga siya dahil sa wakas ay makakalaya na nga siya. Magkakaroon na nga siya ng pagkakataong mahanap na muli ang kanyang anak. Ngunit sa loob niya ay 2 taon nang nakakalipas at posible ngang wala na ang kanyang anak. Katulad ng sinabi nga sa kanya ng mga pulis. Nang makalaya na nga siya, ay tuluyan na ngang nakalabas siya ng kulungan. Walang plano nga kung saan siya pupunta. Malaki na rin ang pinagbago ng kanyang itsura. Naging balbasarado na nga at lumago na nga rin ang buhok. Sa katunayan ay nawalan na nga siya ng ganang mabuhay. Dahil para saan pa, kung pipiliin pa nga niyang magpatuloy kung wala naman ang nag-iisang dahilan para umusad at mabuhay siya. Wala na sa kanyang buhay si Sheila, ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya para sa kanya, wala na nga ring silbi ang kanyang buhay. Muli nga siyang bumalik sa kanilang lugar at doon na nga niya nakitang malaki na nga ang ipinagbago nito sa loob ng 2 taon. Wala na nga ring mga kabahayan.
sa tabing ilog dahil simula nang mangyari ang malagim na trahedya noon, ay ipinagbawal na nga ng gobyerno na patayuan ito ng kabahayan para hindi na nga muling maulit pa ang nangyari noon. 2 taon na nga ang nakakalipas. Franco, ikaw na ba yan? Nilapitan nga ni Franco ang kanyang mga kapitbahay na naroon pa rin, nakatira ngunit malayo na nga sa ilog nakatira. Napatingin naman sa kanila si Franco at nagbigay na nga lamang ng isang matipid ng kiti. Nabalitaan namin ang nangyari sa'yo. Pasensya ka na, Franco, ha? Hindi ka naman namin nadalaw. Alam mo naman kahit na pamasahe ay hirap kaming dumilihensya eh. Pero kami, nagagalak at sa wakas nakalaya ka na rin. Sabi nga ng isa sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit nanatili na nga lamang natahimik si Franco. Lumampas na nga lamang sa kanyang tenga ang mga sinabing yun ng ginang. Matalim pa rin siyang nakatingin sa mismong pwestong kinatitirikan noon ng kanilang bahay, kung saan huli nga niyang iniwan ng kanyang anak. Siya, sige Franco, maiwan ka na namin na. At tuluyan na ngang umalis ang mga ginang na sumalubong nga sa kanya. Hindi na nga sila nangusisa pa kay Franco dahil nauunawaan naman nila ang pinagdaraanan ngayon ng lalaki. Talaga namang mahirap ang mawalan ng mahal sa buhay, kaya hinayaan na nga lamang muna nilang mapag-isa si Franco. Sa puntong yun ay hindi na nga namalaya ni Franco na tumutulo na nga ang kanyang mga luha. Naaalala niya ang mga magagandang alaala nila ng kanyang anak sa munting bahay nila noon. Naririnig pa rin niya ang nakakahawang hagalpak sa tawa ni Sheila at ang pag-awit niya rito ng kanilang paboritong kanta. Mga alaalang hanggang alaala na lamang talaga at kailanman ay hindi na nga maibabalik pa. Ilang oras din siyang nasa pwesto na yun na nakatulala pa rin sa may ilog. Hindi niya alintana kung pagtitinginan na nga siya ng ibang tao dahil ang totoo ay wala na nga siyang pakialam sa mga paligid. Kung pwede nga lang sana na sumunod na nga lamang sa kanyang anak ay nagawa na nga niya. Ngunit tila hindi ito inaayunan ng tadhana. Tila may pahiwatig pa nga na kailangan pa nga niyang mabuhay para sa hindi malamang dahilan. Sa kabilang banda, para mabuhay ay kailangan nga niya muling maghanap ng trabaho para sa pantustos nga niya sa kanyang sarili sa pang-araw-araw. Natanggap siya sa isang restaurant bilang isang dishwasher. Nag-bed spacer na nga lang din siya dahil sarili na nga lamang niya ang kanyang iintindihin. O Franco, ito pa pala ang manghugasin. Mayroon pa rin ako dun sa kitchen. Pakikuha mo na lang at sobrang busy lang kami sa labas. Sabi nga ng isang server kay Franco. Tumango na nga lamang si Franco, saka ginawa na nga lamang ang pinag-uutos sa kanya. Dito na lamang umikot ang buhay ni Franco. Trabaho, bahay, at wala nang panahon pa para sa kanyang sarili. Kapag day off naman niya, ay mas gusto na nga lamang niya itong iinom ng alak at itulog na nga lamang para hindi sumagi pa sa kanyang isipan ang kalungkutan. Franco, kailangan mo nang ipasa yung isa mong requirements para maibigay ko na sa HR. Hindi ba dati ka nang nakulong? Kailangan mong maipasa yung mga dokumentong kailangan namin para ma-regular ka na. Bukas na bukas, mag-leave ka para asikasuhin yun. Huwag ka mag-alala. Ako na ang sasagot ng allowance mo para bukas para clear na ang record mo sa amin. At saka, magpa-medical ka na rin para isang lakad na lamang bukas, okay? Sabi nga ng manager kay Franco. Sumaayon na nga lamang siya at ginawa na nga lamang ang pinag-uutos ng kanyang manager. Kinaumagahan ay inayos na nga ni Franco ang kanyang sarili upang puntahan ng ahensyang pag-aayusan niya ng ilan sa kanyang mga dokumento. Kailangang makumpleto na nga at ipasa sa kanyang manager. Naisip nga ni Franco na unahin na nga muna ang pagpapamedical dahil nang may ilang test na nga kailangan gawin sa kanya na nangangailangan ng fasting. Kailangan pa nga niyang pumunta sa ibang bayan para doon magpamedical dahil naroon din naman yung ibang ahensya na pag-aayusan niya ng ilan niyang mga dokumento para isahang lakad na nga lamang din siya.
Nang nakarating na nga siya, sa clinic ay umupo muna siya sa may waiting area habang hinihintay na tawagin nga ang kanyang pangalan. Habang naghihintay ay umagaw nga sa atensyon ni Franco ang dalawang boses na nag-uusap. Boses ng isang babae at ng isang bata. Nanay, pwede po ba bago tayo umuwi, bumili muna tayo ng litsyong manok? Gustong-gusto ko po kasi talaga yun, nanay eh. Request nga ng bata na walang iba, kundi si Sheila. Hindi ba yun na ang ulam natin nung isang araw? Ayaw mo ba ng seafoods? Para iba namang ulam. Natatawang tanong pa nga ni Mariel kay Sheila. Sa pagkakataong yun ay tila bumilis nga ang tibok ng puso ni Franco. Nanlaki ang mga mata dahil sa pamilyar na boses na yun. Lalo na nang marinig ang litsyong manok na paborito rin ng kanyang anak na si Sheila. Nanatili muna siya sa ganoong posisyon habang matalim na pinapakinggan ang usapan ng dalawa na nasa kanyang likuran. Opo, pero gusto ko po talaga ulit ng litsyong manok, nanay please, please po. Pinagdikit nga ni Sheila ang kanyang dalawang palad. Napilit sinusuyo si Mariel na pagbigyan muli ang kanyang munting hiling. Wala na rin namang nagawa pa si Mariel. Sa angking kakyutan ng batang yun, kaya pinagbigyan na nga lamang niya ito. Okay, sige na nga. May magagawa pa ba ako sa aking munting prinsesa? Sambit naman ni Mariel sabay niyakap muli ng mahigpit si Sheila. Nanay, matagal pa po ba yung result? Maaga pa po tayo rito eh. Mahinang tanong nga ng bata kay Mariel. Malapit na siguro yun, princess. Kung gusto mo, ikantahan mo muna sa nanay ng paborito mong kanta. Yung gustong-gusto mong kinakanta. Yung kinakanta ko bago matulog. Sabi nga ni Mariel. Yumakap naman sa kanyang tagiliran si Sheila at ginawa nga ang sinabi ni Mariel na humilig nga sa kanyang balikat. Sige po, nanay. Wika nga ni Sheila at nagsimula na ngang kantahan si Mariel. Sa kanilang likuran naman ay hindi na nga magkamayaw si Franco. Hinihintay niya ang pag-awit ng batang babae. Hinihintay niyang kantahin ito ang kantang lagi niyang inaawit sa kanyang anak na si Sheila. Malakas ang kutob niya na ang batang kasalukuyang nasa kanyang likuran ay ang kanyang anak na matagal na nga niyang inakalang wala na sa mundo. Sige po, nanay, kakantahan ko na po kayo ah. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I love, love, love to dance with my father again. Feel na feel pa nga ni Sheila ang pagkanta at nakapikit pa nga talaga. At dahil nga dun, biglang bumagsak ang balikat ni Franco sa mga oras na yun. Ngayon ay sigurado na nga siyang si Sheila yung bata. Ngunit tila nanigas na nga siya sa kanyang kinauupuan at hindi na nga nakagalaw pa. Hanggang sa tuluyan na ngang umalis ang dalawa, pagkakuha ng resulta ay saka pa lamang bumalik sa ulirat si Franco. Nang si Franco na nga ang susunod sana para ma-medical, ay walang alinlangan na nga niya itong iniwan at tinabol ang dalawa. Nakasalukuyan na ngang nasa loob ng sasakyan at paalis na nga sa lugar. Mabilis naman siyang pumara ng taxi upang sundan ang sasakyan ng dalawa. Manong, sundan niyo ho yung sasakyan na pulang yan. Pakiusap, Manong. Huwag sanang mawawala ang atensyon niyo. Aligagang pakiusap nga ni Franco sa taxi driver. Sinunod naman siya ng driver. Ilang oras din yun at hindi na nga inisip pa ni Franco kung malaki ang kanyang babayaran. Ang mahalaga ay matuntun nga niya ang kinaroroonan ng dalawang nag-uusap kanina. Pumasok nga ang kotseng pula sa may malaking arko na may nakasulat na Villa Bustamante. Sige, Manong, dito na lamang ho ako. Ito ho ang bayad, salamat ho. Sabi nga ni Franco sa driver. Salamat din po. Tugon naman ang driver sa umalis na nga sa lugar at iniwan na nga roon si Franco. Ilang segundo ring nakatayo si Franco sa harap ng animoy, eksklusibong resort na iyon. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso
sa pagkakataong yun. Ngayon lalakasan na nga niya ang kanyang loob at ihahanda na nga ang sarili para sa posibleng mangyari kapag nakaharap na nga niya yung babae at yung bata. Huminga siya ng malalim. Sa katuluyan na ngang inihakbang ang kanyang mga paa, papasok sa villa. Sumalubong sa kanyang isang staff doon, na tauhan ni Mariel. "Magandang umaga ho, sir. Sino ho sila? Ano hong kailangan nyo?" Magalang na tanong nga ng babae kay Franco. Napako naman ang mga mata ng lalaki sa pulang kotse na nakaparada nga sa harap ng malaking bahay. "Magandang umaga. Maaari ko bang makausap yung may-ari ng kotse na yun?" Utal pa nga na tanong ni Franco. Pinasadahan naman siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Mabuti na lamang at nakapagpagupit na nga si Franco at naahit na nga rin ang kanyang malagong balbas. Kaya hindi na nga siya pag-iisipan pa ng masama ng babae. Ngunit dahil pinapangalagaan nila ang seguridad ng buong isla, ay kinuha na nga muna nila ang buong impormasyon ni Franco para ipaalam kay Mariel. Hindi naman kasi basta-bastang tao rin si Mariel, na basta-basta na nga lamang din makikipag-usap sa kung kani-kanino lamang. Si Miss Mariel po ba? Hindi po kasi siya, sir, basta-basta nakikipag-usap kung kani-kanino eh. Kaya kung gusto niyo po, mamarapati niyo po ay kukunin ko na lang po muna ang inyong buong personal na impormasyon para maipaalam ko po sa kanya bago ko po kayo balikan dito kung ano ang magiging sagot niya. Paliwanag naman ng babaeng staff. Sumang-ayon na nga rin si Franco at nauunawaan naman niya ang sinabi ng staff. Nang maibigay na nga niya, ay iniwan muna siya ng babae sa may admin's office para doon maghintay. Nagtungo na nga ang staff sa mansyon upang ipaalam ito sa kanyang among si Mariel. "Miss Mariel, may naghahanap po sa inyo. Isang lalaki. Gusto raw po niya kayong makausap." Bungad nga ng staff kay Mariel na kasalukuyang kumakain kasama ang batang si Sheila. Napahinto naman si Mariel. Saka nagtanong, "Ha? Sino raw?" Kunot noong tanong nga niya. "Siya raw po si Franco Bartolome. Ang sadya niya raw po rito ay si Princess. Kung maaari raw po niyang makita si Princess." Sagot nga ng staff. Nang marinig nga yun ni Mariel, ay tuluyan na nga itong nawala ng ganang kumain. Napatingin naman siya kay Sheila na kasalukuyang ine-enjoy ang pagkain ng litsyong manok. Napaisip nga si Mariel kung kakaharapin ba niya ang lalaki dahil posibleng may koneksyon nga ito kay Sheila. Nang makapag-isip-isip ay pinaalam na nga niya sa staff na pinahihintulutan na nga niyang makausap siya ng lalaki. Ngunit para pa rin masiguro ang seguridad nila, lalong-lalo na si Sheila, inutusan niya ang kanyang mga tao na kapkapan ito. Iwan ang mga gamit sa labas. Pinasamahan din niya si Franco sa ilan niyang mga bodyguards para kung ano man ang mangyari, ay protektado na nga niya ang sarili at ang mga bata. Nang bumalik ang staff, sa admin's office ay naroon pa nga rin si Franco at matyagang naghihintay. "Sir Franco, pumayag na po si Miss Mariel, ngunit pinapasabi po niya na kailangan niyo raw po munang iwan ang inyong gamit dito at kailangan muna kayong i-check ng aming mga bodyguards para lamang po sa kaligtasan ng lahat." Sambit naman ng staff. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Franco bagkus ay sinunod na nga lamang ang mga kondisyon na yun. Alam din naman niya sa kanyang sarili na wala naman din siyang gagawing masama at ang gusto lamang niya ay ang makita ang mukha ng bata sa likod ng mga tinig na narinig niya kanina. "Ayos lang, iiwan ko na lamang dito ang mga gamit ko," tugon nga ni Franco. Nang matapos nga ang pag-check ng mga tauhan ni Mariel ay tuluyan na ngang isinama ng mga bodyguard si Franco sa loob sa may garden kung saan naghihintay si Mariel. "Miss Mariel, nandito na po yung Franco," sabi nga ng bodyguard. Lumingon naman sa kanya si Mariel at tinitigan si Franco mula ulo hanggang paa. Hindi pamilyar ang lalaki sa kanya, ngunit isang bagay lamang ang umagaw sa kanyang pansin. Kahawig ni Sheila ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Thank you. Doon na lamang muna kayo maghintay sa may pintuan." Utos nga ni Mariel sa mga lalaki at kaagad namang sumunod ang mga ito. Naiwan na nga lamang sila Franco doon sa may garden. Ilang segundo nga rin silang nagkatitigan at si Mariel na nga rin ang naunang kumalas. "You can join me here, Franco. Please,
Have a seat. Utos nga ni Mariel kay Franco. Nilakasan na nga rin ng lalaki ang kanyang loob sa kalumapit na nga sa kinaroroonan ng babae. Sandali namang iginala ni Franco ang kanyang paningin na tila may hinahanap. Hinahanap niya ang batang kasama kanina ni Mariel. Ngunit minabuti na nga muna ni Mariel na itago muna sa kwarto si Sheila hanggat hindi nga niya nalalaman ang tunay na pakay ni Franco sa kanila. Nang umaupo nga si Franco, sa upo ang nasa harap ni Mariel ay kaagad na ngang nagtanong ang babae. So, Franco, gusto mo raw akong makausap? Anong pakay mo? Diretsahang tanong nga ni Mariel kay Franco. Hindi na nga rin naman nagpaligoy-ligoy pa si Franco at agaran na nga itong sinagot. Kanina, nung nasa klinik kayo kasama yung batang babae, narinig ko lahat ng napag-usapan nyo. Nang marinig ko pa lang ang boses ng batang kasama mo, alam ko na sa sarili ko na siya, yung batang inakala kong wala na. Panimula ni Franco. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Mariel sa pagtataka. Tinetest pa nga niyang lalaki. Kahit na parang sa loob-loob niya, may ideya na nga siya. Anong ibig mong sabihin? Nagugulhang tanong ni Mariel kay Franco. Mayroon akong anak. Ang pangalan niya ay Sheila. Isa akong delivery rider noon. 2 taon na ang nakakaraan. Wala na akong asawa kaya kami na lamang ng aking anak na si Sheila ang nagkasama. Kaarawan nun ng anak ko. 7 taong gulang siya. Dahil wala naman siyang pasok nung araw na yon dahil sa anunsyong may paparating na malakas na bagyo, iniwan ko na muna siyang mag-isa sa bahay dahil lagay naman ang loob ko. Tanda niya ang aking mga bilin at hindi niya susuwayin ang aking mga sinabi sa kanya. Maganda naman ang panahon noon, kaya tumuloy pa rin ako sa trabaho. Dahil kaarawan noon ng aking anak, hiniling niya sa akin ang litsyong manok dahil wala naman akong pera para ipaghanda siya ng magarbo. Pero yung anak kong yun, pinalaki kong marunong makontento kaya kahit litsyong manok lang, kaya kong ibigay, masaya na siya. Kinagabihan pa uwi na sana ako pagkatapos kong makabili ng hilig niyang litsyong manok. Bigla namang bumagsak ang malakas na ulan hanggang sa nahirapan na ako makauwi dahil tumataas na ang baha. Pero ang inalala ko noon ay si Sheila. Ang bahay namin ay nasa tabing ilog kaya labis ang pag-aalala ko noon na anumang oras dahil sa lakas ng ulan ay maaari itong maanod ng malakas na agos ng tubig. Kasama ang aking anak. Hindi ko inisip noon kung anong mangyayari sa akin sa daan dahil ang tanging nasa isip ko lamang ay ang mapuntahan kaagad ang aking anak. Sa pagmamadali ko ng pagmamaneho ng aking motor, sa bilis ng pangyayari ay hindi ko na napansing. May tumawid na pala na bata na siya'y namang nabangga ko. Maging ako nawalan din ng malay at nagising na lamang ako na nasa ospital na. Kaagad akong bumangon upang puntahan ang aking anak. Ngunit may mga pulis nang nakaabang sa akin silid dahil nagsampa ng araw ng kaso yung pamilya ng bata na nabangga ko. Pero kasi nung mga oras na yun wala na eh. Hindi ko mabigyan ng atensyon yung problemang aking nagawa dahil ang utak ko lamang ay nakatuon sa aking anak. Kaya hiniling ko sa mga pulis na haharapin ko naman yung reklamo sa akin. Pero pagbigyan muna nila akong samahan sa kinaroroonan ng aking anak. Halos lumuhod na nga ako nun sa pagmamakaawa. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag sila. Sinamahan nila ako sa amin. Pero tama ang hinala ko. Wala na yung bahay namin. Wala na rin ang aking anak. Sinubukan daw siyang tulungan at i-rescue ngunit wala na talagang pagkitaan kay Sheila. Halos gumuho na ng mundo ko. Sabayan pa ng hatulan ako ng 2 taong pagkakakulong kaya hindi ko na nagawa pang hanapin si Sheila. Pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay ko. Wala nang halaga. Bakit hindi na lang ako? Bakit yung anak ko pa? Ang bata-bata pa niya. Punong-puno ng pangarap at pag-asa ang batang yun. Hanggang sa makalaya ako, hindi ko alam kung dapat ko pang ipagpasalamat dahil wala na. Parang wala na akong dahilan pa. Dahil ang nag-iisang dahilan kung bakit ako lumalaban sa buhay, wala na. Wala na ang batang nagbibigay sa akin ng liwanag at pag-asa. Pakiramdam ko, namatay na rin ako. Pakiramdam ko wala na akong silbi
hanggang sa kanina muli akong nakarinig ng muntintinig. Nakaparehas ng kanya. Inawit pa nga niya yung paborito niyang kanta na lagi kong inaawit sa kanya. Bago siya matulog sa gabi. Sigurado akong si Sheila yun. Kaya miss, nakikiusap ho ako. Gusto kong makita yung bata. Matagal ho akong nangulila sa anak ko pakiusap. Tuluyan namang lumuha si Franco. Ganon din naman si Mariel. Tila may kumurot nga sa puso ni Mariel nang marinig ang kwentong ito ni Franco. Detalyado at walang duda na siya nga ang ama ni Sheila. Pero gusto muna rin niyang makasiguro na naging mabuting ama ito sa bata. Dahil sa isip niya ay baka sinasaktan nito ang anak nung magkasama pa sila, kaya ayaw niya munang basta-basta ibigay ang bata sa kanya kahit pa siya ang tunay na ama dahil iniingatan nga niya ang kaligtasan ng bata. Pinunas nga ni Mariel ang kanyang mga luha, saka muling tumingin kay Franco. Franco, nauunawaan ko ang mga sinabi mo. Kalahati sa aking isipan na nagsasabing ikaw nga siguro ang ama ng batang kasama ko na tinutukoy mo. Pero kalahati naman ay nagsasabing gusto ko munang siguraduhin lahat bago ko siya muling ibalik sa'yo. Franco, ako ang nakasagip sa bata. 2 taon na rin ang nakakaraan nang mapadpad siya rito sa aking isla. Nasa may dalampasigan siya nakadapa at walang malay. Noong una ay akala ko wala na nga siyang buhay pero nang i-check ko ang kanyang pulso, pumipintig pa nga ito kaya wala na akong pinalampas na segundo para isugod siya sa ospital. Nang madala ko siya roon, ay umayos naman ang kanyang lagay pero hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Mariel, ay kaagad namang sumulpot sa usapan nila, si Sheila. Nanay, bakit po ang tagal niyo? Pupunta pa po ba tayo sa may dagat? Malakas nga na saad ni Sheila. Mabilis itong nilingon ni Franco at sa pagkakataon na yun ay napatunayan nga niyang ito nga, si Sheila, ang kanyang anak. Tumaas man ito at nadagdagan nga ng timbang, ngunit hindi pa rin maitatanggi na ganoon pa rin ang itsura ni Sheila. Cute na cute pa rin. Nanlaki naman ang mga mata ni Mariel sa kalabis na kanabahan. Princess! Banggit nga nito. Lumapit nga si Sheila sa kanilang kinaroroonan kaya mabilis na nga itong niyakap ni Franco nang mahigpit na mahigpit. Namilog naman ang mga mata ni Sheila dahil nabigla nga siya sa ginawa ni Franco. Ngunit sa halip na magpumiglas ang bata ay hinayaan na nga lamang niya na gawin yun sa kanya ng lalaki. Ilang sandali pa si Franco na nga rin ang unang kumalas sa katinitigan ng mga mata ni Sheila. Ang laki-laki mo na anak, miss na miss ka na ng tatay. Sambit nga ni Franco at muling tumulo ang kanyang mga luha. Kakilala ko po ba kayo? Parang pamilyar po kayo sa akin eh. Nalaglag naman ang panga ni Franco, saka napaawang ang kanyang bibig sa sinabing yun ni Sheila. Nagtaka si Franco dahil tila hindi na nga siya naalala pa ng kanyang anak. Sheila, ako to. Ang tatay mo, hindi mo ba ako naaalala? Utal pa nga nasabi ni Franco. Lumungkot naman ang mukha ng bata, saka umiling. Hindi po. Matipid na sagot nga ni Sheila sa kanyang ama. Sumingit naman sa usapan si Mariel. Franco, yan yung naging epekto sa kanyang mga matinding trauma na natamo niya buhat sa trahedyang nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng temporary amnesia, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang mga alaala niya. Kaya, maging pangalan niya, hindi niya maalala. O ikaw, hindi niya rin maalala. Paliwanag nga ni Mariel kay Franco. Hindi naman naalis ang tingin ni Franco sa kanyang anak habang pinapaliwanag yun ni Mariel. Lalo siyang nakaramdam ng habag sa kanyang sarili sa sinapit nga ni Sheila. Ganito na pala ang pinagdaanan ng kanyang anak. Anak, ako ang tatay mo. Ang pangalan ko ay Franco. Mahirap unawain ngayon pero matagal na akong nangungulila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makaalala. Tutulungan ka ni tatay. Masuyong sambit nga ni Franco sa kanyang anak na si Sheila. Nakatitig si Sheila kay Franco na tila inoobserbahan ang lalaki. Nanay Mariel? Sino po siya? Ano pong sinasabi niya? Nagugulhang tanong nga ni Sheila kay Mariel.
Anak, ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga dahil hindi natin maaaring biglain ang mga nangyayari baka lalong makasama sa pagbalik ng mga alaala mo. Franco, maaari kang bumalik bukas. Bukas ang bahay namin para makasama mo ang iyong anak. Hindi ko siya ipagdadamot. Pero hindi ko muna siya maaaring ipasama sa iyo dahil mukhang wala pa kayong stable na tirahan o kabuhayan. Ang inaalala ko lamang ay si si Sheila. Hayaan mo muna siya rito. Ako nang magpapaliwanag sa kanya. Hindi kasi natin maaaring ipilit ang pagpapaalala sa kanya dahil baka lalong matrigger yung kondisyon niya. Baka lalo siyang mahirapang makaalala eh. Sana pumayag ka. Pakiusap nga ni Mariel. Nung una ay ayaw pa ngang pumayag ni Franco sa hiling ni Mariel ngunit kalaunay ay sumang-ayon na nga ramang din siya dahil naisip din niyang wala pa silang permanenteng tirahan at baka lalong mahirapan sa kanyang bata. Nakikita nga naman niyang talagang maayos ang kalagayan ni Sheila. Sa poder ni Mariel kaya hinayaan na nga lamang muna niya ang ganoong setup na siya na nga muna ang bibisita sa kanyang anak. O sige, naunawaan ko. Babalik ako bukas anak. Hintayin mo si tatay ha? Wika nga ni Franco sa kanyang anak. Sige po. Utal na tugon na nga ng bata. Dahil nalilito rin naman siya. Simula nung araw na yon, ay nagsagawa na nga si Mariel ng background checking kay Franco. Inutusan niya ang kanyang mga tao na hanapin ang lugar na tinutukoy ni Franco na pinagmulan nila ni Sheila. Matyagang hinintay ni Mariel ang mga kasagutang gusto nga niyang marinig. Base sa mga sasabihin ng ilang mga taong kanilang pagtatanungan tungkol sa tunay na pagkatao ni Franco at kung paano nga niya tratuhin ang kanyang anak. At doon nga, unti-unti nga rin niyang nakikilala si Franco at sa bawat impormasyon na nalalaman niya ay tila may humahaplo sa puso niya. Parang ngayon lang siya nakarinig ng ganong klase ng lalaki. Natapos ang ilang oras ng paghihintay, bumalik na nga rin muli ang kanyang mga taong inutusan. Miss Mariel, nasa amin na ho ang video at sama rin ang mga naging kasagutan ng mga kapitbahay ni na Franco doon sa kanilang lugar. Maliban pa po sa mga daily na nire-report namin sa inyo. Bungad nga ng lalaki. Tumango naman si Mariel. Okay, iwan mo na lang lahat yan sa may mesa at maaari kang lumabas. Sagot naman ni Mariel at kaagad namang lumabas ang lalaki. Tinitigan nga ni Mariel ang mga piraso ng papel at ang video na magpapakilala sa tunay na pag-uugali ni Franco. Sa isip niya ay kung siya lamang ang masusunod, hihilingin niya na nga na sana naging masama ang trato nito kay Sheila para may dahilan siya para hindi na muling ibalik ang bata sa kanyang amang si Franco. Pero alam niyang mali yun. Minsan naiisip lang niya yun para may dahilan siya na tuluyan na ngang angkinin ng bata dahil napamahal na nga rin ito sa kanya. Kaya gusto nga niyang tumayong magulang dito. Pero sa kabilang banda, ayaw din naman ni Mariel na ipagkait si Sheila sa kanyang tunay na magulang. Batid niyang darating talaga ang araw na ito na kakailanganin nga niyang ibalik si Sheila sa tunay na nagmamay-ari rito. Na may hangganan din ang kanyang pagiging ina kay Sheila na kailangan din naman ng bata na makapiling ang kanyang ama at ramdam nga niya ang labis sa pangungulila ni Franco sa anak base sa mga sinalaysay nito kanina. Magpaganon pa man, kailangan pa nga rin niyang makasigurado na kung isasauli man niya si Sheila ay dapat na ayos talaga ang trato ng kanyang ama sa kanya para panatag na nga rin ang kanyang kalooban. Maya-maya pa'y lumapit na nga si Mariel sa mesa upang tignan na nga ang mga nakalap na impormasyon ng kanyang mga tauhan. Unang kinuha ni Mariel ang cellphone kung saan nakasave ang mga video at nagsimula na nga niyang panuorin ng mga to. Saad nga ng tauhan ni Mariel na siyang nag-interview. Magandang hapon ho, misis. May ilan lamang po kaming katanungan tungkol sa dating residente ritong nagngangalang Franco Bartolome. Kamusta ho siya bilang kapitbahay? Sagot naman ng kapitbahay, hay nako,
Wala ho kaming masasabi sa taong yan. Napakabait at grabing magtrabaho para sa anak. Trabaho't bahay lamang yan. Ultimo kapag may nagyayari yan na mga tambay na makipag-inuman, hindi niyan pinapaunlakan dahil ang dahilan niya, marami pang assignments na kailangang tapusin ng kanyang anak. Ibig sabihin ho, kailanman ay hindi siya nasasangkot sa mga nagiging kaguluhan dito sa inyo? Tanong muli ng interviewer. Umiling naman ang kapitbahay. Oo sir, hindi ho. Nabanggit niyo ho kanina na may anak siya, tama ho ba? Oo sir, meron ho. Nag-iisang anak niya si Sheila. Kamusta ho kaya siya bilang isang ama? Sagot naman ng mga kapitbahay. Nako sir, pagdating ho sa pagiging ama niya, talaga namang kami saludo sa kanya. Matagal na hong patay ang kanyang asawa kaya siya na lamang ho ang mag-isa na tumataguyod sa kanyang anak. Nakalimutan na nga rin ho niyang makipagrelasyon ulit dahil ng oras pa lamang sa kanyang trabaho at sa kanyang anak ay kulang na. Mahal na mahal ho niya ng kanyang anak at ganun din naman po si Sheila sa kanya. Kung maipagmamalaki niya sa amin ng kanyang ama, sadyang inam. Kung may mga awards nga lang ho sa pagiging ulirang ama, baka po si Franco nang nanalo. Talaga ho ba? Ay oho sir, kaya nga ho nung nawala ang kanyang anak dahil inanod ng baha, bigla siyang nagbago at hindi na makausap dahil si Sheila ang buhay niya. Nawala na siya ng kanang mabuhay Tumango naman ang interviewer. Sige ho. Yun lamang ho ang kailangan namin sa ngayon. Maraming salamat po. Sige ho sir. Salamat din. At doon na nga nagtatapos ang video na nakalap ng mga tauhan ni Mariel. Hindi na mamalaya ng babae na patuloy nga ang pagtulo ng kanyang mga luha habang pinapanood ang konversasyon na iyon. Doon niya napatunayang hindi nga masama ang intensyon ni Franco pagkus isa talaga itong mabuting ama. Kay Sheila, nadurog nga ang kanyang puso at nakaramdam nga ng guilt dahil sa matagal na ngang panahon ng pagkakawalay ng mag-ama. Ngunit sa kabilang banda ay ayos na nga rin sa kanya dahil kung nakulong din noon si Franco ay wala ring mag-aaruga kay Sheila. Kaya talagang ito ang sinasabing when fate works. Tadhanang gumawa ng paraan para may kumupkup pa nga rin kay Sheila habang nakakulong ang kanyang ama at dahil yan sa tulong ni Mariel. Nang matapos panoorin ng video ay bumalik na nga si Mariel sa kanilang kwarto at nadatnan nga niya si Sheila na naglalaro pa nga ng kanyang mga manika. Nanay, saan ka po galing? Bakit ang tagal niyo? Tanong nga ni Sheila kay Mariel habang naglalaro. Lumapit naman dito si Mariel sa katinabihan ng bata. Anak, may sasabihin sa'yo si nanay pero gusto kong unawain mo mabuti, okay? Panimula nga ni Mariel. Tumugo naman kaagad ang bata. Okay po nanay, ano po yung sasabihin niyo? Tanong nga ng bata at tinigil na nga muna sandali ang kanyang paglalaro upang makinig nga sa sasabihin ni Mariel. Huminga muna ng malalim si Mariel bago magsalita. Nang handa na nga siya, ay sinimulan na nga niyang ipaalam sa bata at ipaliwanag nga ang mga kailangan nitong malaman. Anak, hindi na kita maaaring tawaging princess, ha? Panimula nga ni Mariel. Nagtaka naman ang bata. Po? Bakit naman po? Tanong nga nito. At yung lalaki kanina tanda mo? Yung kausap ko kanina at niyakap ka ng mahigpit? Opo, natatandaan ko po siya. Sino po ba siya? Tanong nga ni Sheila. Sheila, siya si Franco. Siya yung ama mo. Sagot nga ni Mariel. Tila blanco naman ang reaksyon ng bata. Pilit nga niyang inuunawa ang mga sinasabi ni Mariel sa kanya. Pilit niyang inaalala yung lalaki kanina dahil aminado nga ang bata na may nararamdaman nga din siyang kakaiba kanina nung yakapin nga siya ni Franco. May kakaibang dulot nga na dala ang mga yakap na yun lalo pa nung nagkadikit nga ang kanilang mga dibdib
at nagkasalubong ang bawat pagtibok nito. "Nanay, may sasabihin po ko sa inyo." Wika nga ni Sheila. Napakunot noon naman si Mariel. "Ano yun, anak?" Tanong nga ni Mariel nang may pagtataka. "Kanina po nung makita ko siya, pakiramdam ko po matagal ko na po siyang kilala. Siguro rin po ako na nga siya. Yung hinahanap po na anak ng lalaki. Ang totoo po niyan, lagi ko rin pong napapanaginipan yung lalaki. Ang gaan po ng loob ko sa kanya at parang nakaramdam po ko ng sobrang pagkamis. Hindi ko po alam kung bakit pero parang gusto ko pa po siyang makasama." Pagtatapat nga ni Sheila. Sa isip nga ni Mariel, ito na nga siguro ang tinatawag nilang lukso ng dugo. At alam niyang kapag ito na nga ang umiral ay wala na nga siyang laban dito. Sa palagay din niya na malaki ang matutulong ni Franco upang mas mapabilis, mapabalik ang mga alaala ni Sheila bilang isang nanay-nanayan. Kay Sheila ay sobrang sakit nito para sa kanya na mapalayo na nga sa bata. Masakit man sa kanya ngunit kailangan nga niyang gawin kung ano ang dapat at sa tingin niya ay tama at makabubuti para kay Sheila. Kahit masakit sa kanya, ay kailangan niyang ibalik muli si Sheila sa kanyang ama dahil ito naman talaga ang nararapat. "Mabuti naman kung ganun, anak. Ang nararamdaman mo, hindi na ako mahihirapan muli kang ibalik sa kanya." Saad nga ni Mariel sa katuluyan na ngang tumulo ang kanyang mga luha. Nakaramdam naman ng lungkot si Sheila nang makita nga si Mariel na umiiyak. "Nanay, huwag ka na pong umiyak. Malulungkot din po ako kapag ganyan ka po eh. Ayaw po kitang nakikitang umiiyak, nanay." Saad nga ng bata. Maluha-luha pa nga siya. Hinaplos naman ni Mariel ang mukha ng bata at minasdan ito ng mabuti. "Basta lagi mong tatandaan, anak, na mahal kita. Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang lagi si nanay dito. Bukas sa bukas ang bahay para sa'yo. Mahal na mahal kita, anak." At niyakap na nga niya ng mahigpit si Sheila. Nang sumunod na araw ay muling bumalik si Franco sa Villa Bustamante na kung tutuusin ay hindi naman talaga siya umalis. Sa may labas nga siya ng resort nagpalipas ng buong magdamag para siguraduhin hindi itatakas ni Mariel ang bata. Pinapasok naman siya kaagad. Nang mga tauhan ni Mariel ay sinamahan na nga siya sa loob ng mansyon. "Magandang umaga, Miss Mariel." Maginoong bati nga ni Franco kay Mariel. Hindi naman maiwasan ni Mariel na hindi masilaw sa angking kagwapuhan ni Franco. Kahit simple lamang pumorma, sa simpleng t-shirt at pantalon ay nangingibabaw pa nga rin ang kakisigan nito at katikasan ng katawan. Ilang segundo ring napatulala si Mariel hanggang sa tapikin na nga siya ni Sheila. "Nanay, magandang umaga raw ho." Mahinang sabi nga ni Sheila kay Mariel. Muli namang bumalik sa ulirat si Mariel na namumula na nga ang mga pisngi sa hiya. "Magandang umaga rin." "Sige Sheila, may iwan muna kita sa tatay Franco mo. Pwede kayong mamasyal dyan. Sa may tabing dagat, if you need anything, just ask me, okay?" Wika nga ni Mariel. Tumango naman ang bata. "Okay po, nanay." Tugon naman ni Sheila. Saka napatingin nga sa kanyang amang si Franco. "Halika na, anak." Sambit nga ni Franco. Marahan na lamang tumango ang bata sa kainabot na nga ang kamay ng kanyang amang si Franco. Umangat naman nang tingin si Franco kay Mariel. "Salamat," sabi niya at ngumiti na nga lamang si Mariel. Nagpalipas nga ang mag-ama sa may tabing dagat upang alalahanin nga ang mga nangyari bago maganap ang trahedya. "Alam mo ba, anak? Isa ka sa magagaling sa klase niyo. Kahit hirap tayo sa paggawa ng mga assignments mo, lagi ka pa rin nag-uuwi ng medalya sa bahay at lagi mo yung pinagmamalaki sa akin." Kwento nga ni Franco sa anak habang naglalakad nga sila sa may dalampasigan. Umangat naman ang tingin sa kanya si Sheila. "Talaga po, tatay? Parang natatandaan ko nga po yun. Ano pa po ang mga ikakwento ninyo tungkol sa akin dati?" Tila sobrang excited pa nga na tanong ni Sheila. Muling nag-isip naman si Franco. At saka tuwing hapon, kapag uuwi si tatay galing sa trabaho, sinasalubong mo ko kaagad dahil ikaw ang nagtatanggal ng aking sapatos. Ikaw rin ang nagtitimpla ng aking kape with matching masahe pa. Wika nga ni Franco.
Matapos nun ay bigla na nga lamang huminto sa paglalakad si Sheila. Nakasalukuyan na nga palang umiiyak. Anak, may problema ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nga ni Franco sa kanyang anak. Tatay, takot na takot po ko nung gabing yun. Umiiyak nga na sabi ni Sheila. Sa isang iglap lamang ay tila bumalik na nga ang mga alaala ng bata. Habang nagkukwento si Franco ay bigla na lamang bumalik lahat. Kay Sheila ang mga nangyari 2 taon na ang nakalipas. Naaalala mo na, anak? Utal nga na tanong ni Franco. Opo, tatay. Birthday ko po noon at hinihintay kita. Takot na takot nga po ko, tatay eh. Nakakatakot po talaga. Biglang niyapos nga ng bata ang kanyang ama. Lumuha na nga rin si Franco dahil sa wakas, naalala na rin ng batang lahat-lahat. Pero kung pwede nga lamang sana na hindi na nga nito maalala ang trauma na dulot ng nangyari sa kanya. Pero hindi pwede. Saad na nga lamang ni Franco, huwag kang mag-alala anak, hinding-hindi na kita iiwan. Hinding-hindi ka naiiwan ni tatay. Lumuluhang sabi nga ni Franco. Matapos nun ay bumalik na nga sila sa mansyon upang ipaalam ito kay Mariel. Naabutan naman nila si Mariel na abala sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Nanay! Sigaw nga ni Sheila habang tumatakbo papalapit sa kanyang kinilalang ina. Napatigil naman sandali si Mariel sa kanyang ginagawa. O anak, bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong nga ni Mariel. Nanay, naalala ko na po ang lahat. Nakakaalala na po ako. Excited nga na ibinalita ni Sheila kay Mariel. Hindi naman malaman ni Mariel ang nararamdaman kung malulungkot ba siya o magagalak. Talaga anak, mabuti naman kung ganun masaya ako para sa'yo. Sabi nga ni Mariel na unti-unti na ngang naluluha ang mga mata. Sumingit naman sa usapan si Franco. Batid niya ang kabutihang pinamalas nga ni Mariel sa kanyang anak kaya naisip nga niyang wag na munang bawiin ang bata. Alam niyang mahirap din ito para kay Mariel. Kaya habang hindi pa rin maayos ang kanyang buhay, ay ipinapaubaya na nga muna niya ang bata sa babae pero araw-araw pa rin niyang pupuntahan dito ang bata. Miss Mariel, wag ho kayong mag-alala. Kahit na bumalik na ang mga alaala ng aking anak, ay hindi ko muna rin siya babawiin sa'yo. Alam kong napamahal ka sa bata at ganun din sa inyo ni Sheila. At lubos na tinatanaw ko ng utang na loob ang ginawa niyong pagsagip at pagkupkup sa kanya. Kaya malaki na rin ang naging bahagi niyo sa kanyang buhay. Kaya Miss Mariel, kung papayag ho kayo, ay dito ko muna patitigilin ang aking anak habang inaayos ko muna ang aking sarili para kapag handa nang sumama sa akin ng bata, ay may permanente na nga siyang tirahan na uuwian para rin sa kapangalan ni Sheila. Sabi nga ni Franco. Bahagya namang napangiti si Mariel sa sinabing yun ni Franco at parang may humaplos sa puso niya. Nakakahanga si Franco dahil sa pagiging isang selfless na ama niya. Okay lang ba yun sa inyo? Tanong pa nga muli ni Franco. Alam ko kung yun ang tamang gawin sa'yo ngayon para sa ikabubuti ni Sheila. Tugon nga ni Franco, kung gusto nyo, maluwag naman ang bahay. Maaari naman kayong dito na rin lumagi para araw-araw nyo ring makakasama si Sheila. Suwestyon naman ni Mariel. Kaagad namang sumagot ang bata. Oo nga, tatay. Dito ka na lang po, kawawa rin po kasi si Nanay Mariel kapag umalis ako eh. O tayo, wala na siyang makakasama rito sa mansyon. Malulungkot na po ulit siya. Pati ayaw po nun. Kompleto na po tayo. May nanay, tatay at ako. Hindi ba po masaya yun? Sabik nga na sabi ng bata. Napalitan naman ng ilang mabigat na tensyon ng kani-kanina lamang na magaan. Napatingin naman si Mariel kay Franco habang hinihintay nga ang kasagutan nito. Kung papayag siya anak, bakit hindi? Tanong nga ni Franco na nakatingin nga rin kay Mariel. Namula naman ang mukha ni Mariel. Of course, okay lang sa akin. Kaya ko nga sinuggest yun para magkasama na kayo rito eh. Nang matapos ang pag-uusap na yun, ay ganun na nga ang nangyari sa kanilang tatlo. Habang lumilipas ang mga araw, ay nagkakapalagayan na nga rin ang loob sina Mariel at Franco. Mariel, ako na riyan. Hayaan niyong ako nang magsilbi sa inyong dalawa ni Sheila. Sabi nga ni Franco kay Mariel.
Ano ka ba? Ako na. Ayos lang ako rito. Maupo na kayo riyan at paluto na to. Sagot naman ni Mariel. Napahagikik naman si Sheila. Uy, si nanay at tatay. Bagay na bagay po kayo. Pabirong sabi nga ni Sheila sa dalawa. Napatawa na nga lamang din ang dalawa sa sinabi ng bata saka muli silang nagkatinginan. Sige na ako na. Muling sabi nga ni Franco. Huminga naman ng malalim si Mariel saka ibinabanga ang hawak na sandok. O sige na nga, may magagawa pa ba ako sa kakulitan mo? Nakangiting sabi nga ni Mariel at si Franco na nga ang nagwagi sa kanilang dalawa. Hindi akalain ni Franco na muli nga niyang mararamdaman yung kilig at ganun din si Mariel. Tila nabihag na nga ni Mariel ang pulso nito at parang ayaw na nga niyang pakawalan pa to. Habang naglalakad silang dalawa, sa dalampasigan ay pasimpleng hinawakan nga ni Franco ang kamay ni Mariel. Nabigla naman si Mariel ngunit gusto nga niya ang ginawang yun ni Franco. Pasimple nga siyang napapangiti at napansin naman ito kagad ni Franco. Bagay sa'yo ang laging nakangiti, sabi nga ni Franco kay Mariel. Inalis naman kaagad ng babae ang ngiti sa kanyang muka. Sinong may sabing nakangiti ako? Utal na tanong nga ni Mariel. Ngumisi naman si Franco. Basta simula ngayon gusto ko na lagi kitang ngumingiti. Nararapat lang yun para sa'yo. You deserve it. Huminto sila sandali sa paglalakad. Miss Mariel, gusto pa kitang mas makalala pa at gusto ko ring makalala mo pa ako. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na patunayan ng sarili ko sa'yo. Wala naman akong maibibigay sa'yo ng mga mamahaling alahas o magagarang mga bagay. Pero ipinapangako ko na ikaw lang ang gugustuhin ko. Ikaw lang ang pipiliin ko araw-araw at ikaw lang ang mamahalin ko hanggang dulo. Alam kong hindi ko mahihigitan ang naipamalas kong pag-aaruga sa aking anak kaya sobra akong humahanga sa'yo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigay ka niya sa buhay ko. Pangako ngayon ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Ako naman ang magsisilbi sa inyo. Dahil kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pagtatapat nga ni Franco kay Mariel, napangiti naman ang babae sa kanyang sinabi. Hindi naman mahalaga sa akin ang material na bagay o mamahaling mga regalo. Ang mahalaga sa akin ay yung tunay na nilalaman ng iyong puso. Yung assurance sa mamahalin mo talaga ako dahil alam ko namang hindi mawawala sa pag-ibig ang sakitan. Kaya as long as ako pa rin ang pipiliin mo, kahit araw-araw tayong mag-away, as long as handa mo kong unawain sa lahat ng oras, bakit hindi? Bakit ko ipagkakait sa'yo yung pagkakataon na lagi kong ibinibigay noon sa mga maling tao? Kaya ngayon handa na ulit akong sumugal. Handa ko na ulit na ipahiram ang puso ko. Para sa'yo, Franco. Para sa'yo. Hindi na nga nakasagot pa si Franco. Bagkus ay niyakap na nga lamang ng mahigpit si Mariel. Simula nung araw na yon, hindi rin nagtagal na ikasal na nga rin ng dalawa. Ang pinakamasaya naman sa kanila ay si Sheila. Dahil sa wakas ay kumpleto na nga rin ang kanilang pamilya, lalo pa ngayon na nagdadalang tao na nga si Mariel at magkakaroon na nga siya ng bunsong kapatid. Dahil makalipas nga ang ilang taon din na relationship nila Franco at Mariel ay ikinasal na nga rin sila. Dahil nakita nga ni Mariel kung gaano ka-sincere si Franco sa kanya at kung gaano kabuting tao ito at kaulirang ama. Bagay na bagay sila dahil isang ulirang ina rin si Mariel. Wala na nga silang mahihiling pa dahil sobrang saya na nga nila. Samantala sino ba naman ang mag-aakala na ang nakakatroma nga na nangyari sa buhay nila ang magdadala pala ng swerte sa kanila at ang maghahatid pala sa kanila sa tunay na kaligayahan. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi matutumbasan ng kahit na ano pang bagay. Sila ang nagpoprotekta, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyon ng kanilang mga anak. Sa kaso ni Sheila at Franco, nakabalik ang mga alaala ng bata dahil sa wagas na pag-ibig ng kanyang ama. Ang pagmamahal nito ang dahilan kung bakit naging maayos ang lahat. Napalayo man sila sa isa't isa, ay mga puso pa rin nilang nagiging tulay upang muli silang nagkita
This is how fate works. Kapag nakatadhana na ang isang bagay ay wala nang sino man ang makakabago pa nito. Katulad na lamang ng pagkakasagip ni Mariel kay Sheila na natagpuan niya sa may dalampasikan sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi man kami nabigyan ng pagkakataon na magkasama ng aking dating asawa ngayon, nauunawaan ko na kung bakit kailangan niyang kunin ito sa akin ng maaga. Yun ay para ihanda ang aking sarili sa mas magandang plano ng Panginoon at yun ay ang makilala at matagpuan si Mariel. Tadhanang naglapit sa aming dalawa at tunay na kapag may isang taong nakalaan para sa iyo ay paulit-ulit ka pa rin dadalhin ng Panginoon sa kanyang orihinal na plano. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Franco at Mariel. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out